Isang panayam ito hinggil sa lokal na pamana. Dahil ngayong buwang ito, ipinagdiriwang natin ang National Cultural Heritage Month or ang buwan ng pamanang pangkultura. So bilang panimula, gusto kong i-introduce sa inyo na yung mga Kastila na isa dokumento na ang pagpapalayok sa Pasig noong pamang ika-17 siglo. So mga panahon ng 1600s. Sa katunayan, ang Pasig lamang ang gumagawa ng palayok sa lugar na tinutukoy natin ngayon bilang Metro Manila o Kalakhang, Maynila noong siglo 17. Sa kasalukuyan, may nalalabi pa at nagpapatuloy pa ang tradisyon ng pagpapalayok sa Pasig. Bagamat marami nang naganap na pagbabago rito, lalo na sa larangan ng teknolohiya. Marami rin sa mga paggawaan ng palayok ang nagsara na at may panganib na tuluyan ng maglaho ang pamanang pangkulturang ito. So ano ba yung tinutukoy natin na pamanang pangkultura? So ito ay isang paglalarawan ng kabuuan ng tinatawag nating cultural heritage. Makikita, merong bahagi itong tangible o yung kayang hawakan tulad ng mga painting, mga likhang sining, mga artifact. Meron namang bahagi na hindi tangible o intangible, hindi kayang hawakan tulad ng mga kanta, sayaw, musika. Ngayon, syempre, lahat ng ito ay likha ng tao. Ang pinag-aaralan natin ay yung likha ng mga Pasigueño. Tutukoy ako dun sa hindi tangible kasi yung pagpapalayok ay isang aktibidad. So intangible ito kumpara sa mismong palayok. Ang palayok ay tangible pero ang sining ng paggawa ng palayok ay intangible. Ipinagpapasa-pasa ito mula sa magulang tungo sa anak at iba pa. Ngayon, bakit ako nagka-interest sa paksang ito? No? Kasi hindi ko nababanggitin yung taon. Nung freshman pa lang ako sa UP, panahon pa noon ng martial law, merong isang estudyante, graduate student na siya, so di hamak na matanda kaysa sa akin, hindi siya taga-Pasig. Nung nabalita niyang taga-Pasig ako, sabi niya, ay, taga-Pasig ka pala, pwede bang magpabili sa'yo ng mga palayok? Sabi ko, ha? Bakit? Paano kilala yung gawa sa Pasig na maganda at saka matibay? Ako hindi ko alam yon. Alam kong may mga palayok, paso na likha sa Pasig, pero hindi ko akalain na kilala pala siya sa labas ng Pasig. So mula doon, ako ay nag-imbestiga, lalong-lalo na nung mga huling bahagi na nung aking pag-aaral sa kolehiyo. Okay. Ito ang pinakaunang-unang pagbanggit sa pagpapalayok sa Pasig noong panahon ng ika-17 siglo o 1600s. Ano? Ayon sa isang akda ni Professor Isagani Medina, siya ay isang historian, pero subalangit nawa ang kanyang kaluluwa, naging professor ko noon siya sa kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, lumalabas sa mga halimbawa ng mga pangungusap na nakatala sa Pasig, ang sentro ng pagawaan ng palayok noong mga 1600 o marahil ay mas maaga pa rito, ayon kay Padre Blancas de San Josef. At nasa nayo ng Buting naman, ayon kay Padre Domingo de los Santos, na binanggit naman niya noong 1790 o mas maaga pa. So yung una, mula kay San Josef, hindi natin alam saan sa Pasig, pero kay De Los Santos, sinasabi sa bandang Buting na andyan ang pagpapalayok. So ganun kaaga. Siyempre, maaring mas maaga pa, pero bago pa dumating ang mga Kastila at therefore hindi pa nakasulat ang mga datos na yon. Kasi alam natin na mga sinaunang Pilipino nagsusulat nga ng baybayin pero sinusulat sa mga kawayan, sa mga dahon at ito'y nabubulok. At kadalasan ang isinusulat nila ron ay mga tula o kaya sulat ng pag-ibig, hindi tungkol sa kasaysayan.
Kaya ito ang unang-unang record natin ng pagpapalayok sa Pasig. Noong 1613, sa isang diksyonaryo, ito ay ang Vocabulario de la Lengua Tagala, binabanggit dito at ito ay kinote ni William Henry Scott sa kanyang libro na Looking for the Pre-Hispanic Filipino, published noong 1992. Ayon kay Scott, the presence of many terms of imported ceramics, plates, jars, and Chinese porcelains, which reduce the native industry to supplying cheap earthenware for everyday household use. Such would be the two sizes of water containers, the small galong and the large banga, or the kalan brazier and the hinawan basin for washing the hands and feet. There are only a few special terms, such as tikir, a jar with ears, and saro, a variety most typically made in Pasig. So, nakasulat sa Bokabularyo 1613, merong palayok na ginagawa sa Pasig na ang katawagan ay saro. Unfortunately, wala tayong larawan ng saro. Tinignan ko ang mas bagong mga diksyonaryo, merong entry tungkol sa saro, bagamat hindi na lang sinasabing yari sa luwad or putik, kundi iba pang mga materyales. Ano? So ito ay mula sa Diksyonaryo ng Wikang Filipino, published noong 1989. Ang sinasabi, ang saro ay isang lalagyan o imbaka ng inumin, karaniwan ay mamahaling alak na yari sa metal. So, yung 1989 dictionary, ang sinasabi na yari na sa metal. Pero noong 1613 dictionary, sinasabi na ito ay isa pang palayok. So, nagkaroon ng pagbabago ng teknolohiya, pero marahil pareho ang gamit. Ito ay imbaka ng inumin. Siguro ang mga taga-Pasig ay mahilig maglasing o mag-inom. Siguro marami sa nakikinig ngayon, ganyan din. Ano? Pero hindi lang ordinaryong alak, hindi tayo nag-uusap dito ng syoktong, kundi mga mamahaling alak. Unfortunately nga lamang hanggang sa ngayon ay naghahanap ako ng larawan ng saro, kaya hindi tayo nakakatiyak sa itsura nito. Noong 1790, meron ng pagbanggit sa mga pagawaan ng palayok na matatagpuan sa Buting at saka sa malapad na bato. Saan ang malapad na bato? May konting pagtatalo. Ano? May nagsasabi na noon ito ay parte ng Pasig pero kasalukuyang parte na ng Makati. May nagsasabi naman yung kinakalagyan ng yung parang isla sa tabi ng San Jose kung saan nagsasanga ang Ilog Pasig at saka ang Ilog Marikina na andun ang dating malapad na bato. Wala na siya ngayon kasi binago ng mga Amerikano ang daloy ng tubig kung kaya't wala na ang lugar na ito. Sinasabi sa dokumento ng 1790, karaniwang ginagawa sa mga lugar na ito ay mga palayok, banga at kalan. Ngayon, sa presentation kong ito, ginagamit ko yung terminong palayok para saklawin ang lahat ng ito. Palayok, banga, kalan, basta't yari sa putik, tinatawag kong palayok o pottery o terracotta sa Ingles. Ang tawag sa mga gumagawa ng palayok ay mamimiti. Isang terminong hindi na natin naririnig. Ano ang root word? Pipi. Kasi pinipipi niya yung putik. Pinapalo ang putik gamit ang isang palo-palo, tapos andyan ang putik, sa loob andun ang bato na makinis. So naiipit yung putik, pinipipi para maihulma sa korte na gusto ng mamimiti.
Sa Ingles, ito yung tinatawag na paddle and anvil technique. Ito ay isang larawan ni Damian Domingo noong 1827. Ang pamagat ng larawan ay isang tindera ng palayok sa Pasig. Una Oliera de Pasig. So, ayan ang itsura ng palayok. Makikita mo, malalaki siyang palayok. Kadalasan, hindi yung lutuan ng kare-kare, kundi ng sinaing. So, consistent sa mga panitikang etnografiko na ang mga kababaihan ang nagpapalayok sa tradisyonal na lipunan. So, makikita natin dito, babae yung nagtitinda at maaring siya rin ang gumawa. Ganito ang lumalabas sa datos sa iba't ibang komunidad sa buong mundo ng mga nagpapalayok. Ang mga gumagawa ay kababaihan. So ito ay consistent. Ito ay isang larawan naman ng 1847. Aguador de Marikina. Ito ay isang lalaki na nagbabahay-bahay, merong dalawang banga, at ang laman ng dalawang bangang ito ay tubig na maaring inumin. Inilalako niya ang tubig bilang inumin. Ito yung panahong wala pang Manila Water o MWSS, kaya walang mga tubo na nagdudugtong sa mga bahayan, kinakailangang merong taga-deliver ng tubig. Pero Marikina ito, kaya lang walang lumilitaw na datos mula 1600 hanggang 1900s na ang Marikina gumagawa ng mga banga at palayok. So hindi katakataka na ang banga na ginagamit para maglako sa Marikina ay nanggaling din sa Pasig. Dahil ito'y katabing bayan. Ito, pamilyar kayo. Ito ang bahay na tisa na itinayo noong 1865. Ang bubong ay tinatawag nating tisa. Yun ang tisa, bricks na ginagawang bubong. So ito ay putik na niluluto rin. Saan din ito kukunin? Huwag mo sabihin galing pa sa napakalayong lugar, meron namang mga pugon kung saan merong mga gawaan ng palayok at maaring pati ng mga tisa dito sa Pasig. So makikita natin na hindi na lang para sa palayok, banga, kalan, padami na ng padami ang ginagawa na yari sa putik. Okay. Dito medyo magugulat kayo, sikat ang Pasig hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nagkaroon ng Exposition General de las Islas Filipinas na ginawa sa Madrid noong 1887. At in-exhibit dito ang iba't ibang mga artifact o kagamitan na galing sa Pilipinas. Pero may binabanggit na mayroong mga galing sa Pasig. Ito ay ang mga salakot de cana, ibig sabihin cane, tulad ng tubo, sapatos na balat, so noong pa man sikat na, ngayon Marikina, pero dati pati sa Pasig, at mga sisidlan. Bukod dito, mga palayok ng Pasig naka-exhibit sa Espanya. Bakit naman dadalhin pa sa Espanya ang napakasimple lang na palayok? Kung hindi ito ay kinikilala maging ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas bilang isang importanteng industriya. Ito, panahon na ng Amerikano. Yang larawang yan ay sa Rosario. Merong mga Pilipino na merong tinambak sa tabi lamang ng karsada ang mga palayok na bagong hulma. So putik pa yan, hindi pa luto. Tapos babalutan nila ng dayami, pati na rin ng tae ng kalabaw, sisilaban para maluto ang mga palayok. So, ganito, household production lamang ang paggawa ng mga palayok. Ngayon, 1900, sinasabi na
sa bandang may bunga at rosaryo. Wala nang pagbanggit sa buting. Marahil ang isang eksplanasyon dito ay naubos na ang clay or luwad sa banda ng buting at dito na sa bandang may bunga at rosaryo, merong makukuha na clay. Ano? Sa katunayan, noong nagdokumento na ako noong mga panahong 2009, nakakakuha pa rin ng clay sa likod ng mga bahayan sa gilid ng Ilog Marikina sa may bunga at rosaryo. Bagamat napakakaunti na. Ito ay larawan ng 1901 ng isang Tagalog na nagtitinda ng palayok, inilalako niya at sinasabing nakakaabot hanggang Maynila at hanggang Pangasinan ang mga palayok na nanggagaling sa Pasig. So ito yung panahong wala pang mga Shopee, wala pang Lazada, inilalako ng bahay-bahay ng mga ganitong klase ng tao, makikita, nakatapak. Siyempre later gagamit na ng mga baka na siyang nagdadala sa mga iba't ibang bayan. Pero ganong kakilala ang palayok hanggang Pangasinan. Ngayon banggitin ko na, sa wikang Pangasinan, ang tawag nila sa palayok, Pasig. Pag may tinanong kayong taga Pangasinan, o may tanongin kayong Ilocano, ano sa Ilocano ang palayok? Sabihin nila, Burnay. Tanungin natin ang taga Pangasinan, anong tawag niya sa palayok? Pasig. Kasi nanggagaling sa Pasig, dati ang mga palayok. Anong gamit ng mga palayok? Maraming gamit. Itong larawan sa kaliwa, nagbebenta ng gatas, bahay-bahay. Mga lechador, nagtitinda ng leche. Hindi mura ang leche. Sa Kastila, ibig sabihin nun gatas na nagbabahay-bahay. Ito naman, sa kanan, sumasalok ng tubig. Tubig pang inom galing sa palayok o banga. Alam naman natin, siguro kayo masyado pang bata, pero pag naitanong ninyo sa mga lolo-lola ninyo, pag merong mga tubig na nakaimbak sa tapayan, ito yung lalagyan ng tubig, nayari din sa putik, ito'y lumalamig ng natural. Kaya parang nung panahong wala pang mga refrigerator, ang paraan ng pagpapalamig, ilagay ang tubig sa tapayan. Isang klase rin ng palayok. Ito, Encyclopedia Britannica. Noong panahong wala pang Google, ang mga mag-aaral, katulad ko, nung elementary ako, pag nag-aaral kami, magre-research kami sa encyclopedia. At isa sa pinakasikat na encyclopedia ay ang Encyclopedia Britannica. Ang edisyon ng 1911, binabanggit na ang Pasig bilang gumagawa ng palayok. Sa katunayan, narito, hindi ko pala naikopya. Binanggit na ang Pasig lumilikha ng kulay pula na mumurahing mga palayok. So, kaiba na sa saro na mamahalin, pero yung mga palayok na pang-ordinaryong gamit, kilala ang Pasig dito. Okay. Medyo talon na tayo ng bago dumating ang mga Hapon, 1940s. Noong 1940s, gumagamit na ng pugon o yung lutuan na ng palayok. Kung ipapansin natin sa larawan ng 1900, sinisilaban ang palayok sa kalsada lamang. Babalutan ng dayami o kaya panggatong na kahoy, pero walang pugon. Noong 1940, meron ng mga pugon dito sa Pasig. At ang description sa pugon na dragon. Bakit dragon? Kasi yung bunganga ay nasa bandang baba, tapos umaakyat sa burol o konting pataas sa lupa yung buntot. Kaya't kapag sinilaban mo ang bunganga, ang init makakarating hanggang buntot. So, di ba ang dragon, nagbubuga ng apoy sa bunganga,
pero nag-iinit hanggang loob. Ito ay larawan ng isang pugon sa may bunga na kinunan ko na nung mga 2009 na, no? Pero halimbawa ito ng lumang pugon. So ako nasa loob ng pugon. Hindi ako naluto dahil hindi niluluto ang palayok noon. Ano? Pero makikita natin yung basag-basag na mga palayok sa ibaba dahil ito yung mga labi ng nilutong palayok. Yung iba natunaw, yung iba nabasag, yung iba dumikit sa semento o adobe kung kaya't hindi na tinanggal. Para makapasok dyan, kinakailangan mong yumuko para yung init hindi masyadong kumakalat. Parang pugon ng pagluluto ng pandesal ang ginagamit sa pagluluto ng sa pamamagitan ng pugon. Ngayon sinasabi na ang teknolohiyang ito galing sa mga Chino. Ano? So sa katunayan, nauna sa paggamit ng pugon ang vegan. So, hiniram ng Pasig ang ganitong teknolohiya. Dati na ang paggawa ng palayok sa Pasig, pero nagbago dahil sa bagong introduksyon ng teknolohiya. Noong 1942, ito panahon na ng pananakop ng Hapon, na-introduce na ang paggawa ng paso. Paso na lalagyan ng mga halaman. At ang nag-introduce sa atin ito ay ang mga Hapon. Kasi ang mga Hapon may konsepto ng, di ba, Japanese garden. Dati ang konsepto natin ng garden, yung nasa labas ng bahay. Pero ang mga Hapon may konsepto na maaari ka magtanim ng mga halaman sa paso at ilagay maging sa loob ng bahay. So dito na medyo unti-unting sumikat ang paggawa ng paso sa Pasig kesa sa paggawa ng palayok. Noong 1940s, halos pantay yung dalawa, pero mga 1960s, 70s, mas sikat na yung paso kesa sa palayok. Sinasaklaw ko pa rin ito sa aking pagtalakay kasi iisang teknolohiya yon. Paggawa pa rin yun ng palayok na nabago lamang ang gamit. At saka nagbago lang din ang korte. 1948, ang palayok ang nagsilbing sagisag ng Pasig sa Rizal Provincial Fair and Exposition. Para sa mga nakikinig ng mga zillennials, dati ang Pasig hindi parte ng Metro Manila kasi wala pang Metro Manila. Ang Pasig mula 1901 ay capital ng probinsya ng Rizal. At noong 1948, nagkaroon ng Rizal Provincial Fair and Exposition. Ang simbolo ng Pasig, palayok. Kung ngayon ang simbolo ay, mutya ng Pasig, so dati palayok ang simbolo. Ang may bunga flower pot, isang pagawaan sa may bunga, gumamit ng mga molde. Ito ang larawan ng molde. Yung nasa ibaba ay semento. So, 2 piraso yan, ipagdudugtong, ilalagay yung putik sa gitna, mabubuo yung palayok. Pag natuyo na, tatanggalin na yung molde. So, dahil sa pagkakaroon ng molde, nagkaroon na ng tinatawag na standardisasyon ng palayok. Pare-pareho na ng laki, pare-pareho na ng korte, dahil meron ng hulmahan. Pero makikita natin, unti-unti nang napalitan. Dati mga babae ang nagpapalayok. Noong kapanahonang ito, mga kalalakihan na ang nagtitake over sa pagpapalayok. Bakit? Kasi yung mga pabrika nagiging assembly line na. Paramihan na ng produksyon. At yung mga babae medyo nasa disbentahe kasi sa panahong buntis sila o may anak, nagpapadede, nakakaapekto sa produksyon. Sa kaya't ginugusto ng mga may-ari ng pabrika na mga lalaki ang nagtatrabaho. At makikita natin, mga nakahubad sila dahil lubhang napakainit sa loob ng gawaan ng palayok. Lalo pa kung nagluluto, talagang para kang nasa pugon mismo. 1960,
Sa isang pag-aaral ni Daniel Sheens at Dorothy Main, so si Sheens, 1977 pag-aaral niya, si Dorothy Main at si Robert Fox, dating director ng National Museum, 1982 ang pag-aaral nila, pero ang nilalarawan nila ang teknolohiya na ng 1960s. Sinasabi ng mga may akda na ito na patuloy pa rin ginagawa ang mga palayok gamit yung sistema ng pagpipipi gamit ang palo-palo at bato. So, ito ang natagpuan natin noong 1600s hanggang 1960. Ganun pa rin teknolohiya, nagpapatuloy na. Kaya lang, ito ang teknolohiya sa mga bahay-bahay kasi may mga gumagawa ng palayok na sa loob lamang ng bahay. Habang meron namang mga pabrika na meron ng mga molde. So may dalawang klase, yaring bahay at yaring pabrika. Pero parehong sa Pasig. At doon pa rin sa May Bunga at Rosario ang sinasabing mga gawaan ng palayok. Ito ang ilang mga kagamitan na binabanggit ng mga may akdang yun. Yung bilingan, dito pinapatong yung parang turntable. Doon pinapatong yung putik. Lubot, ito ay parang basahan na pampakinis. Papag, ganun din. Papag, stationary na patungan, bilingan ipinapaikot. Pit-pit, ayun yung mga pangpitpit, para pang-unat, pambanat, pambala, at panaob. So, tinataob. Bato na pampakinis, lagangan, hindi ko na matandaan to, at suklay bulalo, parang pagpipinta ng kulay ng kalawang sa mga palayok. Noong 1968, sinasabi karaniwang mga babae pa rin ang gumagawa ng mga palayok sa Pasig. Bagamat may ilang mga lalaki nang nagpapalayok. So I stand corrected kanina. Noong 1940s ay babae pa rin, pero may mangilan-ngilan ng lalaki. Later, mapapalitan na yan noong 1970s na halos wala ng babae o kung meron mang babae, ay limitado na lang ang kanilang partisipasyon sa katunayan sa pamamagitan na lang ng pagpipinta. So ito rin ay isang pagawaan ng palayok sa May Bunga. Makikita sa larawan ay 2008. Ito kinuna ng aking mga estudyante na nanaliksik sa May Bunga. Noong 1970, dumami ang mga pabrika ng palayok habang lumiliit naman ang bilang ng mga gawaan na nasa antas ng bahay lamang. So, ito yung Victoria Pottery, makikita natin, antas ng bahay, ilan-ilan na lang yan. Pero yung mga gawaan mismo, pabrika, dumadami na. Kasi, bakit? Noong 1970s kasi, malaki ang order sa mga palayok. Para saan? Para sa mga restaurant. Dito inilalagay ang mga kare-kare, dito inilalagay ang iba pang mga ulam na Pilipino. Kahit na hindi talaga niluto sa palayok, halimbawa Barrio Fiesta, isang restaurant, nagsiserve sila ng kare-kare, maaring hindi sa palayok niluto, maaring sa metal na kaldero. Pero pag serve sa customer, sa kakain, inilalagay nila sa palayok. Kasi ang pananaw ng mga Pilipino, masarap kung luto sa palayok. Meron pa rin tayong ganong pananaw. So, ang tagapagligtas sa industriya ng palayok, sa katunayan, dalawa. Una ay ang kare-kare. Sa ating pananaw hanggang sa ngayon, ang kare-kare dapat inilalagay sa palayok. Ang pangalawa, yung laro na basag palayok. Ito yung laro ng mga bata. Ewan ko, nilaro nyo yan ng mga bata kayo na pipiringan yung mata, may palo-palo kayo, na papaluin nyo yung palayok, merong lamang mga candy, may lamang barya. Ito ang gamit hanggang sa kasalukuyan ng mga palayok. At isa sa mga kadahilanan, bakit
kahit na meron na tayong mga produktong metal, produktong plastic, totoo, naghihingalo ang tradisyon ng pagpapalayok, pero merong palaban pa rin dahil sa kare-kare at sa basag palayok. 1970s din, dumami na ang mga lalaking nagpapalayok kaysa sa babae. 1980s, naging common na ang paggawa ng paso kaysa sa palayok. Dati pantay, ngayon lamang na ang paso. Sa katunayan, marami sa pumupunta sa Pasig noong 1980s, bibili nga ako ng palayok, hindi nila alam yung mga palayok na naka-display gawa na sa Bulacan. Binibili na lang ng mga pagawaan na nasa Pasig, sa Bulacan nila bibilhin, i-display na lang sa mga gawaan na ng paso sa Pasig. Dahil lang naging kilala pa rin ang Pasig sa gawaan ng palayok, kaya meron pa rin dumadayo para bumili ng palayok. Mas marami na rin ang mga nagpapalayok sa Pasig noong 1980s na hindi mga Pasigenyo. Sa aking interview sa kanila noong mga panahon na ng mga 2009 nga, pero naitanong ko maging ang kanilang mga ninuno, sinasabi nila na mula pa noong 1980s, dumami na ang mga dayo na mga taga Bicol, lalo na Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, na pumupunta sa Pasig dahil dati sa Bicol sila ay mga magpapalayok din. Tapos dito, pinagpapatuloy nila ang paggawa. Siyempre ang may-ari ng pabrika, mga Pasigenyo. Pero yung mga tauhan, marami ay mga dayo na. Kasama nila ang kanilang mga asawa, mga anak. So lalaki ang gumagawa ng palayok o paso, babae naman ang nagpipinta dito sa mga ito. 1990s, humina na ang industriya ng pagpapalayok. Ito nang malungkot na kwento. Dati tayong sikat na sikat sa Pilipinas, hanggang Pangasinan, sa buong mundo dahil sa exhibit sa Espanya at dahil sa Encyclopedia Britannica. Pero mula na noong 1990s, patuloy nang humina ang industriya ng pagpapalayok. Marami ng paggawaan ng palayok ang nagsara. At ito ang mga nakikita kong kadahilanan kung bakit sila nagsara. Una, naubos na ang luwad o clay sa may bunga at rosaryo, kung kaya't umaangkat na lamang ng clay mula sa Montalban, San Mateo o Antipolo. At dahil napakalayo na yung pinagkukunan ng clay, nagiging magastos na para sa namumuhunan. Kilalas ang Pasig sa murang palayok, pero kung binibili pa mula sa malayo, tumataas ang presyo. Kaya yung iba sabihin, di sa Bulacan na lang kami bibili. Yun ang susunod na kakumpetensya ng Pasig. Pangalawa, paglaki ng populasyon at pagsikip ng mga bahayan kung kaya't may mga reklamo tungkol sa usok. Yung dating may bunga, dating rosaryo, layo-layo ang mga bahay at may mga bukid. Mula sa mga bukid na yon, doon kinukuha ang dayami. Mula sa mga bukid na yon, doon din merong mga kalabaw, doon kinukuha ang tae ng kalabaw na ginagamit bilang panggatong. Ngayon, dahil masikip na ang mga bahayan, meron ng nagrereklamo na meron ng pollution dahil sa mga usok na binubuga ng pugon. Kung kaya't naapektuhan yung mga gumagawa. So pwede natin idagdag na salik yung pagkaubos ng bukid. Dahil sa pagkaubos ng bukid, kumonti ang tae, therefore, kumonti ang palayok. Kaya lang parang pangit na dahil sa tae, kaya nawala ang palayok. Pero nagkakaintindihan tayo dito. Pangatlo, pagtaas ng buwis dahil ang Pasig naging syudad na. At dahil naging syudad, mataas na ang buwis.
Samantalang ang liit-liit lang naman ang kinikita ng mga magpapalayok. So sabi nila, di ibang trabaho na lang. At pang-apat, kompetisyon mula sa mga produktong plastic na gawa ng China. So hindi lang ngayon ang China nakikialam sa ating kalakaran, hindi nakikialam sa ating politika, kundi pati na sa ating ekonomiya dahil napakamura ng mga produktong Chino pero alam natin mas madaling masira, ay ang mga Pilipino mas gugustuhin yung mura kaysa sa mas mahal. Ano man ang kalidad nito. So ito ay nakaapekto sa paghina. Anong naging resulta? Noong panahon na ng 2000, kung saan dito na ako nagkaroon ng pagbabad sa mga palayukan dito para pag-aralan ito, naghihingalo na ang industriya ng pagpapalayok sa Pasig. Paso na lamang ang ginagawa sa Pasig, wala ng palayok. Binibili na lamang sa Bulacan ang mga palayok. At pumasok na rin ang mga modernong disenyo dahil sa kagustuhan ng mamimili. Ayaw na ng mga simpleng paso, kailangan meron ng mga floral motif, kailangan hindi na basta bilog, kundi may korte. So, hindi na siya nagiging tradisyonal na palayok. Wala namang masama na magbago ang tradisyon. Kasi ang kultura naman talagang nagbabago. Pero yung pagpatay sa kultura, pagpatay sa tradisyon, dito tayo medyo nanghihinayang. Kasi alam natin na ang tradisyon, ang ating koneksyon sa nakaraan. Ito ang ating identidad. So pag tatanungin tayo ngayon, anong katangian nyo bilang Pasigenyo? Mapapakamo tayo, ano nga ba kami na nag-iiba sa amin sa Marikina, sa Taguig, sa Pateros? Mangilan-ngilan na lamang. Dati, isa yun sa pinagmamalaking identidad. Kami, sikat kami sa aming paggawa ng palayok. At ngayong 2021, nagsara na halos lahat ng dating paggawaan ng paso at palayok na aking pinag-aralan noong 2009. Doon ko kasi 2008, 2009, nilibot ko yung mga yan at dinala ko pa ang aking mga estudyante sa UP at pinag-aralan namin. Lahat ng yon, maliban sa isa, nagsara na. Hindi ko na makilala ang mga dating lugar na kinatitirikan ng mga ito. Siguro sa inyo na mga taga-Manggahan, makikita nyo itong Pasig Doctors Medical Center. Ito ang dating lugar ng gawaan ng bricks sa Manggahan. Wala na ron. Yung dating pinag-aralan ko na Irene Glen Enterprises sa hangganan ng May Bunga at sa Rosario, ngayon ay isa ng warehouse. Parking lot na lang siya ng mga delivery van. Yung dating Trinidad Flower Pot sa Rosario, gawaan na lamang, junkyard na lamang, mga naktambaka ng mga lumang produkto. So napakalungkot. At meron na lamang iisang natitira. Sa May Bunga, ito ay ang Dayang's Pottery, ang lone survivor, okay, na dating pagawaan ng palayok at paso, ito na lamang. Kaya lang ang Dayang kadalasan sarado na at pupwede lamang magbukas kapag merong appointment o kaya meron kayong mga order. So, nakakapanghinayang. Dati, pinupuntahan pa namin ito ng aking klase dahil manonood ang mga estudyante paano nagluluto ng palayok. Pero ngayon, madalas ay sarado. Nakadagdag pa rito na dahil panahon tayo ng pandemya, talagang sarado ito. Pero sana sa hinaharap, maging tourist spot din ng Pasig ang Dayangs. So itong aking konklusyon dahil lampas 3:00 na tayo. Dating kilala ang Pasig sa buong bansa bilang kabisera ng pagpapalayok. Sa ngayon, nasa bingit na ng kamatayan ang industriya ng pagpapalayok sa Pasig.
Hindi na alam ng mga nakababatang henerasyon ng mga Pasigueño na tanyag dati ang tradisyon ng pagpapalayok sa Pasig. Hindi rin kinikilala ng mga pambansang ahensya ang kasaysayan at sining at pamanang pangkulturang ito. So dapat malagyan ito ng mga historical markers din para kilalanin ang naging ambag ng Pasig. Itong aking mga rekomendasyon. Tungkulin ng lokal na pamahalaan ng Pasig at ng mga tagapagtaguyod sa kulturang Pasigueño na kilalanin ang naging ambag ng pagpapalayok sa pamumuhay ng mga Pasigueño. Dapat mapigilan ang tuluyang pagkamatay ng pamanang bayan ng pagpapalayok. Dapat bigyan ng insentibo ang tanging natitirang nagpapalayok. Sa paanong paraan ang mga insentibong ito? Isang naisip ko ay mga tax incentives. Sa vegan kasi, yung mga nagpepreserba ng mga lumang bahay, yung bahay na bato, may bawas sa pagbabayad ng buwis. Sana ganito ang gawin sa kaso ng Dayans. Kinakailangan ding gumawa ng plano kung papaano muling mapapasigla ang tradisyon ng pagpapalayok sa Pasig sa konteksto ng modernong panahon. Kinikilala ko na baka sa maraming kabataan, hindi na kasi parang ano ba yung palayok, bakit ako bibili niyan? So hindi na talaga nila tatangkilikin. Kaya dapat maging mapanlikha rin tayo o creative, paano ipagpapatuloy ang tradisyon to na sa modernong paraan. Pwedeng isang naisip ko, halimbawa, mga souvenir items. Pag merong pupunta halimbawa sa Pasig Museum, merong mga maliliit na palayok na doon nakalagay ang mga regalo, mga candy, pagkain na ginagamit para souvenir ng mga dumadayo sa Pasig. O kaya nireregalo ng mga taga-Pasig sa iba pang lugar. So, sa mga ganitong paraan ay naipagpapatuloy natin ang tradisyon at nabibigyan natin ng kabuhayan yung mga natitirang nagpapalayok. Ang isa pa na aking naiisip, dati napakaganda ng mga palayok natin nung panahon ng Neolitiko. Sabihin, mga 8,000 years ago pa, bago pa dumating ang mga seramikong bagay na galing sa China. Baka maaari nating kopyahin ang mga disenyo ng mga lumang palayok ng mga Pilipino bago pa ang kolonisasyon at gawin ito sa Pasig at ibenta bilang mga item na kakaiba. So nagiging source ng pride ng mga Pasigueño at hinahanap-hanap na rin ng iba pang mga Pilipino. So dito ko tatapusin at maraming salamat. Alam ko may open forum tayo pero kung kulang sa oras dahil marami kayo, pwede rin kayong mag-email sa akin sa ntcastro1@up.edu.ph. Bisitahin nyo rin ang aking YouTube channel, pakihanap Nestor Castro. Meron akong video doon ng pagpapalayok sa Pasig. So mag-like at mag-subscribe. Yung larawan sa kanan ay ang bagong labas kong akda. Ang pamagat ay pagkilala sa mga magpapalayok, ang kaso ng palayukan sa Pasig na pinablish lamang ngayong taon. Ibang tinatalakay dito kesa sa tinalakay ko sa kanina. Ito ay tungkol sa papaano makikilala sino ang gumawa ng mga palayok. Lalaki ba siya o babae, bata ba o matanda? Saang pabrika kaya siya gawa? Ito ang tutok ng pag-aaral na ito. So dito na lamang at maraming salamat.